natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Inimbitahan po ako para pag-usapan namin yung pagpapalakas sa mga cases, no, na tinitingnan ng Office of Ombudsman. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. Okay. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and well, may mga threats, no? Binanggit po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo daw itong tinatawag na Senate Leadership Fund matapos daw maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Aniya, layunin daw nung isama sa panukalang budget itong mga priority project ng mga senador upang maiwasan yung pagbabawas o pag-amyenda sa pondo ng DPWH. Noong 2023, Attorney Sal, sinabi ni Bonoan na halos 88% o 62.77 billion pesos ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama nga ng ibang dagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libo-libong inserted projects. Gayunman, aminado pa rin si Bonoan na hindi naging matagumpay itong sistema dahil nga nagpapatuloy pa rin yung mga budget insertions nung 2024 at nung 2025. At batay sa affidavit niya, umabot sa 13.29 billion pesos yung Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion pesos noong 2025. At may minimum na 500 million umano para sa bawat senador habang hindi bababa sa 1 bilyon ang para sa Senate President at mga pangunahing committee chairperson. Sa kabila ng layunin nga maiwasan yung insertions, lumalaki pa rin daw yung mga dagdag sa proyekto ng budget. Pero ang nakapagtataka nito, Attorney Sal, sa panig naman po ng Malacanang, sinabi na walang alam daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 bilyong leadership fund na inilaan sa DPWH para sa mga senador. Dahil ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam daw ng Pangulo itong naturang sistema ay hindi niya ito papayagan, aniya, magiging or maaring palihim na ginawa itong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala daw kaalaman dito. Sa testimonya naman, or balikan po natin yung testimonya ni or sinabi ni dating Secretary Manuel Bonoan na yun nga ay sinabi niya na ito'y ginawang sistema ng administrasyon para nga maiwasan itong mga insertion sa ibang ahensya, lalo na sa DPWH, Attorney Sal. Ang nakapagtataka lang nito, Attorney Sal, parang magkaiba yung pahayag nung dating secretary ng DPWH at nung Malacanang. Ano pong reaction ninyo dito, Attorney? Unang-una, ang presidente, hindi ko pwedeng hindi alam lahat sa kanya nagsisimula yung budget. Number 2, siya ay may veto power. Kung makalusot sa kanya, ibinabalik naman sa kanya yan. So kung hindi siya complicit, hindi siya kasama sa kalokohan, ibibito niya yan. Pero hindi niya nga binibito eh. Number 3, alam mo mga presidente, kahit na sinong opisyal, pag merong pumuputok, nandun ka agad ang tanggi. Siyempre tatanggi, ano aminin. Kaya nga sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka na isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito ka agad. Ganun na. Actually, simple lang ang problema ng ang nagiging problema talaga. Ang nailalagay, nailuluklok natin ay mga tiwali. At gaya ng sinabi ko sa Zambales kahapon,
Alam po ninyo, ako yung nasa Zambales kahapon. Balikan. Dahil 31 barangay kapitan ang aking nakapulong. Ang problema doon, napakalaki. Nandun yung problema sa kahit bumaha ang butulan ng 2 araw. Naroon yung mga barangay officials, yan daw Magna Carta para sa mga barangay officials, hindi hanggang ngayon, hindi na isusunod. Maliliit ang sahod ng mga barangay tanod. Dami-daming problema. Pero nagtataka sila, bakit hindi naaasikasin? Matagal na yan. Puro politika, impeachment, pag-aaresto kay Presidente Duterte. Puro ganyan. Alam niyo, ang sagot ko simple lang. Alam po ninyo kung bakit tayo nagkakaganyan. Kasi nga, itong mga narinito, mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mula pa nung una, gusto nilang mapanatili tayo, yung karamihan sa Pilipino, na ignorante. Kaya ayaw nilang i-educate. Pwede natin papag-aralin lahat ng Pilipino na libre sa bilyong-bilyong ninanakaw na yan. Kayang-kaya natin. Pero syempre, ayaw nyo ngayon. Kasi, pag edukado ang elektorado mo, wala, hindi lalabas yung mga walang yung mga yan. Hindi sila madaling makuto, mabuladas, mabili, matakot ng mga ito. Kaya sa akin, edukasyon talaga. Kaya kung sino man na maging presidente, si Inday Sara man, o kung sino pa man, yan ang unang gawin ng isang presidente. Yung budget mong 7 trillion, kunin mo kahit na 1/3. 1/3. Ilagay mo sa edukasyon. Ang 1/3 ilagay mo sa medisina, libre hospital. Palagay ko magandang umpisa yan sa pagpapago ng ating lipunan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, Attorney Sal, pero talking pa rin about dating DPWH Secretary Bonoan, tumanggi nang sumagot si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iginiit yung kanyang karapatan sa self-incrimination sa isang bahagi ng cross-examination ng kampo ng depensa. Kaugnay nga itong mga aligasyon ng flood control projects. Particular siyang tinanong kung tumanggap ba siya ng kickback sa mga proyekto ng DPWH. Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Kahit akusado sa hiwalay na mga kasong plunder at graft case si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, iniharap pa rin ito ng prosecution sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang testigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang proyekto sa Pandi, Bulacan. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ng motion ng prosecution na matanggal sa graft case si Bonoan upang gawing testigo ng gobyerno. Nagkabinbin naman ang kaparehong motion sa 5th Division kung saan nahaharap ang dating kalihim sa hiwalay ng mga kaso. Sa pagtatanong ng kampo ni Revilla, hiningan si Bonoan ng kumpirmasyon ukol sa pagtanggi nito sa akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap siya ng kickback. Tinutulan ito ng prosecution dahil sa kawalan ng relevance, ngunit iginit ang depensa na sinusubukan lamang nitong sukatin ang kredibilidad ng dating kalihim. Idinagdag ng prosecution na maaring gamitin ng testigo ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Sinabi naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na dapat sa testigo mismo manggaling ang naturang sagot na sinunod naman ni Bonoan. Ang right against self-incrimination ay isang karapatan sa ilalim ng saligang batas kung saan hindi pwedeng pilitin ng isang tao na magpatotoo laban sa kanyang sarili. Muling nagtanong ang abogado kung sumasang-ayon si Bonoan sa aligasyon ni Bernardo na nakatanggap ito ng kickback, ngunit muling iginiit ang dating kalihim ang kanyang karapatan. Nanatiling nakaditin si Bonoan sa PNP General Hospital. Siya ang isa sa mga huling testigo na iprenesenta ng prosecution laban kay Revilla. Sa darating na Setyembre 1 naman magsisimula ang kampo ng depensa sa presentasyon ng kanilang mga testigo. Samantala, humiling naman ng hospital arrest ang isa sa mga kapwa-akusado ni dating Congressman Saldico na si Juliet Calvo sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 6th Division. Si Calvo ay dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Ayon sa kanyang abogado, na-stroke ang kanyang kliyente noong August 5 at kasalukuyan ng paralisado. Hindi naman tumutol ang prosekusyon sa naturang motion.
Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Ayun po, Attorney Sal. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, doon po sa sagot or naging tugon ni dating DPWH Secretary Bonoan, tama lang po ba na nagsabi siya ng karapatan niya against self-incrimination? Hindi ba pwedeng magsabi na lang siya na or tanggihan na lang niya yung mga allegation against him receiving kickbacks po? Simple lang yan. Kaya yan tumatanggi. Hindi niya masabi, tumanggap ka ba? Hindi. Pag sinabi niya, hindi, baka ang prosecution, may ebidensya na tumanggap siya. Huli na. Pag sinabi niya naman na oo, edi lalong convicted na. May pag-amin na. Kaya talagang inilagay niya na lang ng ini-invoke niya yung kanya karapatan na maging tahimik. Kaya mo na yung prosecution. Proba. Pero wala naman maniniwala hindi siya tumanggap. Lalong-lalo pa. Alam niya ang nangyari at siya mismo nagsasabi kung sino mga tumanggap at sino mga nakinabang. Inimbitahan po ako para pag-usapan namin yung pagpapalakas sa mga cases, no, na tinitingnan ng Office of Ombudsman. And second, gusto nilang malaman kung ano yung mga circumstances sa pag-recant ng apat. Okay. No? So, ang sabi ko, matagal na po kasi silang target of focused operations, no? Psychological, financial, and well, may mga threats, no? Ginagamit kasi nila yung barangay officials, may nagpapanggap, hindi ko alam kung totoo, o na NBI, na kinikase yung bahay. In fact, I think na-record ni Porfirio yung sinabi ni Bolontate na sinabihan si Bolontate, nasabihan si Ordilio na kinasing ng NBI yung bahay niya. Oo. And ang sabi nga, alam nila na doon sa bahay mo sa likod may river. Ganon, no? So, kasi si Bolontate tumawag kahapon sa isa. Sa 14 mo. Sa 14. Oo. And then may mga sinabi siya na hindi po muna masabi ngayon sa inyo. Pero yung sense, ano? Nagre-regret ba o no? Parang? O nagre-recruit pa na magre-recant. Mixed eh. Nagkukumbinsi siya, but at the same time, nakita nila na namumutla siya na namamaga ang mata. Sa personal nagkita? Hindi, video call. And it appears that they are being some sort of detained. Kasi hindi sila makalabas kung nasaan sila ngayon. Apat. Yung apat. Sino may harap sa kanila? Ha? Meeting by whom? Kaya nga, hindi ko masabi yung ibang detalye, no? Kasi titingnan natin kung paano mag-evolve itong situation. And I am praying na sana basta mabuti silang kalagayan. Apat. You can say under threat yung apat? Hindi sila makalabas kung nasaan sila eh. Ang assessment mo, can I say that you think that they are under threat? Or controlled or Their movement is restrained. No? okay. Yun yung impression na nakita ko doon sa conversation nila kasi nag-video call. No? Okay. So, na-record yung video ba? Were there during the video call? Wala ako. After na. Pero ipinakita na lang sa akin after. So na-record? Sir, nabanggit ba kung paano sila napunta doon o bakit sila magkakasama? When was the last time you saw them? Actually, the very night before nag-press con sila, nagpaalam sila sa akin. Actually, matagal na yung sinasabi nila sa akin ko. Sabi ko, hindi ko kayo pipigilan. Kung ano sa tingin nyo yung tama, kung ano sa tingin nyo yung makakatulong sa inyo, go ahead, sabi ko sa kanya. Pero walang sisihan later, sabi ko na. So ba, nagsisisi ba yapat niyan? I'm not sure. Okay. Sir, if sa first, you think that their movement is
Ano ba tawag mo? Restricted because They are inside a room na nakita sa during the video call, medyo gumagalaw diba? Gumagalaw siya, pero lang maliit na bintana na nakita. ganun. So ang kausap ay si Buluntante, one of the four, di ba? Sino kausap ang sa side niyo? Will, nabigat. Nabidad. Okay. So okay. Magkasama po silang apat dun sa room na yon or isa lang? During the conversation, si Buluntate lang ang kausap. Hindi niya nakita yung How do you know na magkakasama yung apat? In one di ba in-interview sila? Sa hotel yun eh. Ano? Kasama sila. I'm talking about the phone call between Buluntante and Navidad. How did we know, sir, na at that point that they were talking sa video call, yung tatlo kasama ni Buluntante are confined in a space? Ang sinabi ko ay during the conversation, ang nakita lang si Buluntate. Okay. So ang restricted sino, sir? Based sa nakita ko, Buluntate lang kasi hindi ko nakita yung tatlo eh. Okay. So ang sabihin namin, ang restricted movement, Buluntante lang. Tama? Oo, kasi siya lang ang nakita eh. So sa second aspect, the ombudsman is still interested in, not naman, for lack of a better term, no, using some of the knowledge of the 14 others? Of course, oo. Kasi 5 yan ang naiwan, 3 yung nag-recant, no, of the 8. Up to 8, yes. But when these 8 were interviewed individually, may kasama sila na hindi kasama sa nagpirma, no? Okay. Alam mo sa kanila body-body. And I will be preparing together with the ombudsman lawyers and affidavit from those who were able to observe the proceedings during the question and answer exercise between the witnesses and the ombudsman lawyers. So the affidavit will state their knowledge about the investigation or about the operation ng maleta? No, about the process, how they were interviewed. Kasi ang sabi ng apat, pinilit sila at tinapot ng ombudsman. Yes, yes. No? And pasisinungalingan niya nung iba na nakakita noong ini-interview sila. Alright. Pero sir, yung in terms of the 14 others na may alam ng operation ng maleta, gagamitin daw pa sila ng ombudsman? May ganun bang intention? According to... Hindi ko masagot yan. Sila ang makakasagot niyan. But I want to emphasize that yung 18, lahat ng 18 naman, sumama sila sa deliveries eh. Okay. Kaya sila nag-join affidavit. Kasi lahat ng na-deliveran na yan, halos magkakasama sila. So yun din pala yung question ko before pa kasi, di ba, ang alam namin, ang inasahan namin, all 18, paparado yan, kukunan ng isa-isa, but we stopped at 8. Paano nyo ba pinili? Ang ombudsman ang pumili. Ang sabi nila, pwede bang kausapin namin si Mr. Taberdo sa araw na ito? Sige, pinapunta ko. Si Buluntate sa ganitong araw. So isa-isa yon. Yung wow ba na yun, sir? Oo, upan. So individual. Sino yung namili nun? Ombudsman. How did they select? How do you know? I think randomly. Random. Oo. Now, after interviewing the 8, ang sabi sa akin, contented na kami. Gets. Paano yun? Baka kung kukuha pa ulit sa 14, hindi na. Talagang discretion ng Office of the Ombudsman. Kung anong gusto. Attorney, I just need to ask kasi I'm sure you're well aware naman po dun sa naging statements ni Ombudsman after po na mag-recant ng apat. And I'll quote him, he said that you were a colorful character daw po. Your reaction lang po to that type of... Sabi niya Ombudsman, Opo. I did not, in that press con, Colorful. Yes, colorful. sabi niya, colorful. Yes po. Well, perhaps he knew what I did during the PDAP scam. I sued or I submitted documents or complaints against 14 senators, 198 congressmen, and 5 cabinet secretaries. No? And then after that, we worked together somehow in the Tevez case. So, when I heard several complaints from people of Negros Occidental about the alleged abuses of the Tevez group, no? Every month namamasyal ako sa Negros noon
to validate. Kasi walang masumbungan yung mga tao doon eh. Sabi ko nga, yung isang bata na na-rape, no? Anyway. So, during that time, yung mga witnesses ko, ang nagbibigay ng targets for search warrants na in-implement or in-applyan ng CIDG and in-execute ng CIDG. No? Kasi nakuha ko yung group, isang group, apat kasi yan na hit group ni Tevez eh. Former Army, former Marines, former NPA, cadres, and locals. So doon sa locals, nakuha ko yung leaders nila. At may listahan nga ako dyan, 2.5 pages ng listahan ng mga hitmen. No? At sarili kong yun, effort. Walang tulong at security forces natin. So in that context, perhaps, no, the ombudsman say that I am, he described me, a colorful character. Yes. Sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Wika nga, ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Naka-15 araw na po sa impeachment trial. Sa tingin nyo po, nakaapekto na ng husto kay Vice President Sara Duterte itong mga nabubunyag sa impeachment court, or lalo lang nadadagdagan yung kanyang political capital dahil hindi pa malinaw kung meron nga ba talaga siyang nagawang kamalian na impeachable offense? Unang-una, Admar, pinasuri ko sa mga wika nga parang fact checkers, no? At lumalabas na paunti ng paunti ang nakikinig dun sa live transmission ng impeachment trial sa Senado, no? Para bang ang mga tao ay either hindi nabobore o hindi natutuwa dun sa mga balitaktakan na masyadong legal, masyadong technical, o di kaya ay dahil nga sa hirap ng buhay, imbis na manood ng impeachment trial, kung paano na lang sila kakahig para makatuka miski na kaunti. No? Yun ang tingin kong unang observation dyan sa impeachment trial. Pangalawa, it may be too early for us to determine, no? Kung talagang naapektuhan ang public approval rating ni Vice President Inday Sara nitong nangyayaring impeachment trial, no? Kasi ngayon ay panahon pa para ang prosecution team ay maglahad ng kanilang ebidensya para sabihin siya ay may pagkakamaling nagawa at hindi pa talaga naglalahad ang depensa ng kanilang ang kanilang defense, no, para kay Vice President Inday Sara. At nakikita naman natin na so far nasasagot na mabuti ng mga batang abogado ni Vice President Inday Sara yung mga paratang na ginagawa ng prosecution panel at ng kanilang mga witnesses, no, na kuminsan ay halatang-halata na either coached, kung basta pinag-aralang mabuti kung ano sasabihin, pero nahuhuli naman na either nagsisinungaling o di kaya ay hindi naiintindihan. Wika nga ng mga senator judges kuminsan at pati ng presiding judge, no, na si Senator Chis Escudero, kuminsan yung competence o competency ang tawag nila ay kulang, no. So, ganun pa lang sa ngayon ang aking pananaw. Opo. Sa nakalipas na mga impeachment days, no? Trial days, mas naging malinaw ba na pamumulitika lang ang nangyayari? Kasi halimbawa,
noong panahon na talagang pinuputakti ng kritisismo ang pangalawang Pangulo dahil daw sa kesyo paggamit ng mga fictitious na mga pangalan, mali daw ang paggastos, hindi raw tama, meron daw ginamit na pondo sa na pera ng taong bayan. Pero kung susumahin itong sa 15 araw, hindi naman pala bawal. Sabi nga ng taga-COA, silent ang Joint Memorandum Circular. Nabigla nga lahat, hindi naman ganun kalaki yung pinapalaki nila na si Mary Grace Piatos. Yung sinasabing nakatanggap pero parang nasa 70,000 na pesos lang ata ito. Meron namang mga ipinakita na katibayan na merong ginastos pero iba lang ang interpretasyon pala ng COA. Meron silang ibang hinahanap pero nakapagsumite ang opisina ng pangalawang Pangulo at ang DepEd. Pero sa interpretasyon ng COA, nakukulangan lang sila. So makikita na ba na hinahype lang noon at hanggang ngayon parang merong pilit. Pero pag hihimayin mo, hindi naman pala ganun ka-hype talaga, Ginong Lito. Tama ka dyan, Admar. Ano? In fact, pangatlong beses na ito, kung matatandaan natin, nagkaroon na ng mga napakahabang hearings sa Public Accountability Committee ng House of Representatives noong 2024 pagkatapos nung binaliwala ng Supreme Court yung unang attempt sa impeachment ng 2025 ay nag-umpisa naman ng Justice Committee ng House na yung pa rin kung ano yung mga paratang noon inulit na naman, kaya ngayon pangatlong paratang na, no, lumilitaw na talagang political persecution ito, no. Pangalawa, mismong si Senator Ping Lacson halimbawa, mismong siya ang nagsabi na wala naman pala mga security clearance itong mga examiner, wika nga, ng COA, no? Dito sa punto ng confidential and intelligence funds. So therefore, hindi nila naiintindihan yung talagang purpose ng confidential and intelligence funds, ang paggamit nito. So ang kanila parang parang paper lang parang accountant, yung accountant na tinitingnan lang medyo mali ito, medyo mali ito. Pero hindi naiintindihan yung talagang dahilan kung bakit nagbibigay ang pamahalaan ng confidential and intelligence funds sa ilang mga ahensya kasama na ang DepEd at ang Office of the Vice President. At pangatlo, Admar, para sa ordinaryong mamamayan, palagi kasi yung mga nagsusuri na mga sabihin na nating mga politically inclined, no, yung mga nagsusuri naghahanap yan ng kung ano-anong butas, pero yung ordinaryong mamamayan na ngayon ay binabagabag nitong patuloy na lumulubog na ang halos 4 na milyong Pilipino sa baha, ang laging sumasariwa sa kanilang isipan, napakaliit naman pala nitong tinatanong, iniimbestigahan dito kay Vice President Inday Sara na hanggang sa ngayon ay hindi naman nila mabigyan ng linaw na tunay. Samantalang napakalinaw sa pananaw ng lahat ng tao ang trilyong piso, bilyon-bilyon, daang bilyong piso na winaldas dito sa mga flood control projects at iba't iba pang mga corruption scandals dito sa pamahalaan. So para sa ordinaryong mamamayan tuloy, ang nangyayari, bakit ninyo pine-persecute itong aming Vice President samantalang kayo mismo mga prosecutors, yung mga congressmen na nandoon, sila mismo yung kanilang mga distrito ang siyang binabaha ngayon at sila mismo ang siyang di umano ay kasangkot dun sa paglilipat ng pondo ng bayan para sa mga anomalous projects kasabwat ang DPWH. So, ganun ang tingin ng taong bayan Opo. Parang dragging na ba masyado, Sir Lito? Kasi naririnig na natin mula noon tapos malalaman, yun lang pala. Parang mas may matinding problema pa tayo yung
na buksan na tungkol sa flood control project, parang minumulto ang kasalukuyang gobyerno every now and then 2024 ata kung dito ako nagkakamali na pinagmalaki ng gobyerno natin, may 5,500 hanggang sa finact-check ng kalikasan, kaliwat ka ng baha 2025, narinig natin yung mahiya naman kayo, at hanggang sa kasalukuyan patuloy pa rin nangyayari ito. So kumbaga natatabunan na itong mga issue na na-erase laban kay pangalawang Pangulo, lalo na ngayon na unti-unting nabubuksan yung ayun lang pala, Sir Lito. Precisely, Admar, no? Kaya wika ko nga samantalang lumulubog sa baha ang napakaraming mga Pilipino, tayong lahat ay we're drowning in debt, no? Tayo'y paano ba tawag doon? Ano ba drowning sa Lubog or pagkalunod. Lubog na rin tayo sa utang, di ba? Dahil nga dito sa sobrang katiwalian na ito, lumalabas ngayon halimbawa ang sa darating na taon o itong taong ito, no? Hanggang sa darating na taon, ang ating palang uutangin ay nasa 3.2 trillion pesos na naman para lamang matabunan yung mga utang din dati. Yung utang din natin dati na umaabot na sa 19.5 trillion, ang interest pala dyan nasa 970 billion pesos na babayaran natin ngayong taong ito. Kulang na nga ang ating pondo. At pag nalalaman ng tao yung mga ganyan datos, lalo nagiinit at kumukulo ang dugo dahil sila naman ay hirap na makaagapay sa taas ng presyo ng pangunahing bilihin at binabaha pa yung kanilang mga bahay. Di ba pati nga mga simbahan pinasok na ng tubig, pinasok na ng baha. Ngayon lang nangyayari sa ating bansa itong ganitong kalawak na iskandalo ng korupsyon. Opo. So, kasi inasa natin na mahaba pa itong impeachment. Pero nakita nyo na ba yung parang may yanig na nangyayari dyan sa impeachment na makakabawas sa ganda points ng pangalawang Pangulo at makakadagdag sa pogi points ng kasalukuyang administrasyon, or hindi rin magkakaroon ng dagdag pogi points ang administrasyon dahil meron din siyang kinakaharap na problema na medyo mas malapit sa bituka ng mga kababayan natin? Tama yan, Admar. At kung tutuusin mo, itong mga sumalanta sa atin at nagdulot ng mga malalalim na baha, habagat pa lang ito. Wala pang tumatama sa ating bagyong malakas. Pag tumama sa atin ang bagyong malakas, at yan ay laging nangyayari tuwing panahon ng El Nino. Kasi pag mainit ang surface ng Pacific Ocean, ng dagat, lalong lumalakas ang mga bagyo. Pasalamat nga tayo at lumilihis sa atin at pumupunta sa Japan o sa China. Pero pagka tayo'y tinamaan na ng talagang malalakas na bagyo, kawawang-kawawa ang ating taong bayan dahil hindi lamang baha ang aabutin nila, kundi lilipa rin ang kanilang mga bubong ng kanilang mga bahay at ang kanilang mga pananim ay masasalanta ng todo-todo. That will create a major economic crisis, no? Kanya kung para bang ilang taon na tayong binabagabag ditong impeachment, 2 beses na pag-i-impeach kay Vice President Inday Sara para sa halaga na kung tutuusin mo ay katiting ng halaga ng winaldas, no, sa korupsyon, no, sa flood control at sa iba pa, pati sa PhilHealth, pati sa PDIC, lahat halos nasangay ng gobyerno no? Pero nakatuon ng pansin ng ating mga politiko dito lamang sa impeachment trial, samantalang talaga ang taong bayan hindi na malaman kung paano kakainin sa kinagabihan o sa susunod na araw, no? Kaya sa tingin ko, sa aking pananaw, no, sa malaot madali, lalo lamang na bababa ang approval rating ng kasalukuyang administrasyon at lalo namang gaganda o tataas ang public approval at lalong-lalo na yung tiwala, yung trust rating na mas importante sa ating pangalawang Pangulo.
Opo. Ang pangalawang pangulo, merong nabasura na reklamo sa DOJ lamang, inciting to sedition, pero may umusad na kaso na grave threat na nasa RTC na. Though merong motion na pinapabasura na itong kaso na ito. Nakikita niyo po ba ang pattern na naghahanap ng maraming kapamaraanan talaga para ma-destabilize ang pangalawang pangulo, Sir Lito? Sa mga abogado siguro, ang tawag dito ay forum shopping. Nandun na nga sa Senado, impeachment trial, pagkatapos maghahanap ka pa sa korte naman ng the same cases, no? Grave threats, yung unang-unang tinalakay sa impeachment trial, na nakita rin naman natin na may pinaghuhugutan yung bugso ng damdamin ni Vice President Inday Sara. Pero kaya halatang-halata na persecutory lamang ito no? Kaya lalo lamang na-turn off, lalo lamang nagagalit ang taong bayan sapagkat malinaw na lisya, maling-mali ang ginagawa laban kay Vice President Inday Sara sa paghangad lamang na mawala siya sa politika ng 2028. Takot na takot sila dahil hanggang sa ngayon patuloy na malakas ang survey ratings, no? Ang public approval, performance approval at trust rating ni Vice President Inday Sara. Opo. Nakikita nyo rin po ba sa 2028? Alam natin kung ang nai-imagine siguro ng ating mga kababayan pag ang Duterte ang nanalo sa 2028, yan yung kinatatakutan ng kasalukuyang administrasyon kasi isipin talaga nila mababalikan sila. Pag hindi naman si BP Sara Duterte ang manalo, safe na ba ang Marcos administration? Safe na ba si PBBM? Kasi nang nakita natin na medyo kaalyado niya ngayon, yan yung mga katunggali din niya dati na nagkaroon ng sila yung nagkaroon ng uniteam. Yung uniteam dati nawala na. Sinusuka. Opo. Yan yung mga sinusukat dati na ngayon kinakain na naman nilang muli, no? It's very funny, no? Kaya nga lagi kong sinasabi doon sa mga kaibigan kong dilawan na oy, tandaan nyo nga kailan ba namatay at sino ba nagpapatay kay Ninoy Aquino, no? Anong karapatan meron? Anong pumasok sa isip ninyo at nakikipagkontsabahan ngayon kayo dito sa administrasyon ni BBM, no? Kaya nakikita yan ng taong bayan, malinaw sa kanila na para bang itong mga ito sa paghahangad lamang na makabalik sa kapangyarihan ay gagawin ng lahat, no? Kaya nga yung isinuka na kinakain na muli, no? Napaka sa ating mga Pilipino hindi lang katawa-tawa kundi napakasamang ugali ng ganyan, no? Mabanggit ko lang, Admar, no? Recently halimbawa, may nilabas na survey. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya ito. Pero ang pinalalabas, pagka daw may tambalang Lenny at Raffy Tulfo, angat na ng kaunti. Actually, margin of error. Pero angat na ng kaunti kaysa sa tambalang VP Inday Sara at si Senator Amy Marcos. Ito'y katawa-tawa sapagkat ang napaka-importante sa paggawa ng survey, kaya halatang-halata mong itong survey na ito talagang sinadya lamang ng kung sino nagbayad sa survey company na ito. Bakit ka magkakaroon ng survey at this point na ang research design mo, ang questionnaire mo, ang tinatanong mo, meron na kagad tambalan, no? Dalawang pinagbabanggaan mong tambalan na maliban kay VP Inday Sara, siya lang naman ang nagsabing siya'y tatakbo sa 2028. Nagsabi ba si Senator Amy Marcos na siya'y tatakbo bilang Vice President ni Inday Sara? Hindi. Si Lenny ba at saka si Tulfo nagsabi na sila'y tatakbo. So halatang-halata mo na talagang sinadya na kasi alam nila na parang asiwa ang taong bayan kung ang magpapareha, ang magtatandem ay parehong babae. At wala naman sigurong pangalawa,
ang ipapareho mo pa kay VP Inday Sara ay isang Marcos. So talagang kung basta sinadya yung tanong, no, para makakuha ng mas malaking boto para dun sa tambalang Lenny Tulfo na pareho namang hindi naman nagsasabing sila'y tatakbo. So halatang halata ang mga lahat na lamang ng propaganda tools ay ginagawa nila, pati yung paggawa ng mga survey na dubious ang research design para lamang pakita sa taong bayan na humihina si VP Inday Sara, which is very far from the truth. Bakit hindi na lang solo-solo na lang kung Precisely. presidente? Diba, yun lumabas na lang. naman sa Pulse Asia yung solo-solo. Lumabas din sa WR numero yung solo-solo. O hindi ba, ang laki ng pagsamahin mo man ang boto ni Lenny at saka ni Raffy Tulfo, lamang pa rin. Pagsamahin mo yung dalawa, lamang pa rin si VP Inday Sara. So, kaya halatang halata yung may mga survey firms na siguro para sa akala nila, mabobola nila ang tao na pwede yung kanilang methodology na yon, no? Yung research design na maling-mali. Opo. Ano po ang nakikita nyo naman po for next year, Sir Lito? Kanila na pong prenesyohan yung kanilang magiging budget, 7.2 trillion pesos ata, no? At laging ang naririnig natin ng a year before ang isang eleksyon, ay tinaguri ang election budget na, no? Halimbawa 2028 yung election, yung 2027 budget talaga tinaguri ang election na budget po, no? Tingin niyo po ba mas lalo pang bibigat yung mga akusasyon at may kakayanin pa ba nila talaga na merong ibabangga sakali man dito kay VP Sara Duterte, or masyado ng huli ang panahon dahil sa dami ng parang ang tingin niya parang eksperimento, ang dami na nilang mga pinalutang na pangalan pero hindi pa rin lumutang na mas mataas sa pangalawang pangulo po, Sir Lito. Unang-una, Admar, tama ka dun sa sinabi mo na itong 2027 budget ay election year budget. Kasi yung 2028 budget, kalahating taon na lang nun, ang sakop pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Pangalawa, pagpasok ng campaign period, which is February 8 or February 9 sa 2028, no? Hindi ka na pwedeng gumasta ng pondo ng gobyerno para sa mga proyekto. No, meron na tayong public works ban at that time, no. So talagang ang napakahalagang budget ay itong 2027 budget. But you're talking of 7.2 trillion, of which 978 or 976 billion pambayad lamang sa interes sa utang. At para matustusan ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno, matustusan ang yung mga ibang proyekto ng pamahalaan, at magbayad pa sa principal ng utang, halos wala namang matitira na rito. Kaya dapat ito, bantayan natin ng husto. Itong budget na ito, na gagawin, dadaan na naman sa Kongreso. At habang ang Kongreso naman, lalo na ang Senado, ay nakatuon ng pansin, hati ang atensyon dito sa impeachment trial at sa kanilang pang-araw-araw na tungkulin bilang mga senador, baka mag-fast break na naman. Magkaroon na naman ng dadagdagan na naman yung unprogrammed allocations, gagawa na naman ng mga magic, no? Itong ating mga mambabatas para madagdagan ang kanilang pork barrel na maliban do sa leadership funds na built-in na pala sa ating National Expenditure Program, sigurado magdadagdag pa yung mga yan ng kanilang insertions at kung ano-anong mga errata para lumaki ang pondo na makakakuha sila ng komisyon o kickback, para panggastos sa susunod na halalan. Kaya dapat itong bantayan natin ng lalo na ang media, bantayan talaga ng husto itong budget na ito na baka i-fast break na naman nila. Kagaya ng ginawa nila noong 2023, 2024 at 2025, na dahil doon tayong lahat ngayon ay baon na baon sa utang. No? Opo, doon po naman sa tanong na
meron pa ba silang kayang ipalutang na mga pangalan na magiging katunggali nitong si Vice President Sara Duterte? O masyado nang huli na kung sa 2027 meron pa? Kasi sa ngayon, meron na bang mas malinaw na pwedeng, kumbaga, kung nagkaroon ng labanan, pagpapawisan talaga si VP Sara sa labanan, Sir Lito? Wala akong nakikitang napakatinding makakalaban ni Vice President Inday Sara. No? Kung tutuusin natin, maaring sabihin natin na ang pangalawang medyo malakas na kandidato ay si Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Pero alam mo, natalo na si Vice President Leni noong 2022. No? At siguro mahirap para sa kanya na magdesisyon na sumabak na muli sa pagkandidato sa presidency. To begin with, sa ating kasaysayan, walang natalo sa pagkapangulo ng minsan na sa pangalawa o pangatlong pagsubok na naman ay nanalo pa. No? Unfortunately, yun yung tinatawag na regla ng ating politika sa presidency. Ito namang si Senator Raffy Tulfo, no? Na pumapangatlo sa mga surveys after Leni Robredo, tingin ko sa pagtansya ko sa kanya, sigurado siya na re-election No? More or less, panalo siya kung re-election lang ang pag-uusapan. Pero, since kailangan na siyang tumakbo, pag siya'y tumakbo ng presidency at natalo siya, hindi na siya senador. No? So, malaking risk, malaking riesgo para sa kanya yung pagtakbo. Kaya tingin ko hindi talaga malaman ng pamahalaan ngayon ng administrasyon ni Pangulong BBM kung ano ang gagawin nila sa 2028, sino isasabak nila o sino ang mapipressure o mai-impluensyahan nila sumabak laban kay Vice President Inday Sara. Tsaka yung kay Mayor Leni po ba, tingin nyo kung medyo naririnig natin kung ano yung performance niya as mayor, na maririnig sa buong Pilipinas talaga kung ano yung significant talaga ng mga may, kumbaga yung parang may dating ba? Tingin mo makakatulong iyon na mapaganda yung kanyang posisyon sa pampangaluhang halalan? Sir Lito? Admar, unang-una, magbalik tanaw na lang tayo sa 2022, no? Ako ang nag-campaign manager para kay Mayor Isko Moreno na tumakbong presidente noong 2022. Yung Manila ay sentro ng Pilipinas, yan ang capital ng Philippines. No? At nakita naman ng taong bayan kung ano yung mga nagawa niya sa loob ng 3 taon, o miski 2 taon pa lamang dahil kumandidato na nga. 2 taon na siya ay mayor ng capital ng ating bansa. Pero hindi pa rin umubre. Di lalo naman siguro yung Naga, ano man ang magawa mo sa Naga, siguro hanggang sa Kabikulan, malalaman ng mga, makikita ng mga kapatid nating Bicolano. Pero pag tiningnan mo ang buong bansa, no, na napakaraming probinsya, napakaraming bayan, paano mo maa-appreciate yung nagawa or magagawa pa ni Vice President ni Mayor Leni Robredo. Hindi ko tinatawaran ang kanyang kakayahan, pero yun na nga ibig sabihin, paano mako-communicate sa buong bansa na naging problema ni Mayor Isko Moreno ng Maynila, paano niyang mapaparamdam sa buong Pilipinas noong 2022 yung kanyang mga mabuting nagawa sa Maynila. Di lalo na kung Naga ang ating pinag-uusapan. Unlike si Pangulong Duterte kasi, nung tumakbo na noong 2016, 30 taon na mayor, no, ng Davao City. At matagal nang nakikita ng taong bayan kung gaano ang inasenso ng Davao City at gaano katahimik at peaceful ang Davao City dahil sa panunungkulan ni Mayor Digong Duterte noon. Kanya, natanggap kagad siya ng taong bayan, no, na ito makakagawa ito na mabuti para sa atin. Mababago ang ating lipunan dahil sa kanya. Tsaka wala pang social media noon na Sir Lito, na parang napakabilis. sumikat siya
na word of mouth lang talaga. Unlike ngayon na pwede kang sumikat through social media, pero yun nga, wala din tayong naririnig na talagang magkakaroon ng impact sa kanyang kandidatura. Pero napag-uusapan yung 2028 elections, gaano kahalaga po na makuha nila yung Visayas at Mindanao? Na alam naman natin, kung titingnan mo yung sa mga kilalang survey, talaga ang Mindanao hindi matatawaran eh. Parang silyado na diyan Oh, ano na yan, silyado na, Oo, na oo. Duterte. Dito sa mga sa Visayas naman, talagang hindi rin matatawaran. Nandyan din 'yun kasi Bisaya din yung ang mga Duterte. Gaano kahalaga na ma-penetrate ng mga makakalaban ni BP Sara for 2028 elections itong mga lugar na to, hanggat hindi ba nila masusuyo ang Visayas, lalo na ang Mindanao, kung mahahati, at least mahahati nila yung Mindanao, wala silang tsansa for 2028. Wala eh. Naging tawag ko dyan, fortress na ang Mindanao at Central Visayas. Ang Mindanao ay 24% of the vote, of the national vote. Ang Central Visayas ay 10 to 10.5% ng yung Cebuano-speaking Bisaya. 10 to 10.5%. So you're talking of 34 to 34.5%. Pwera pa yung mga Bisaya, pareho natin na dito nakatira sa Maynila, no? Or sa iba't ibang parte ng ating bansa, no? Naging naging very loyal sa brand ng mga Duterte, no? Pag mahirap yan tapatan dahil unang-una, yung tinatawag nating Greater Manila area, yan yung Katagalugan, which is Southern Tagalog, plus NCR, plus Calabarzon, no? Puwera siguro yung mga Ilocano speaking part ng Central Luzon, no? Yan naman yan ang dahil sa proximity sa Manila, yan ang talagang una binabantayan ng mga issue. Pangalawa, yan yung mga kung sino yung mukhang llamado, no? Nakikita nila malakas, doon sila boboto. So, historically, yung mga yan ay last minute voters, no? So, ang tingin ko, hindi naman madidehado. At miski sa mga surveys, nakikita natin, kung hindi man number one, halimbawa sa NCR, number one na si Inday Sara, pero sa Central Luzon at saka sa Calabarzon, dikit na dikit yung pagiging number two niya. No? So, pagdating ng panahon, yan aangat ng aangat pa rin. Lalo na, at itong mga probinsya ng Calabarzon, NCR, at saka ng Central Luzon, ito pa sinasalanta ng baha mayat maya, no? So, lalong tumitindi ang galit ng taong bayan dahil naalaala yung mga korupsyon na nakita sa ghost flood control projects. Sa maaari namang katandem ni VP Sara para maselyuhan talaga yung pagkapanalo, sa tingin nyo po, needed pa niya ng katandem din, taga Mindanao lang ba, taga Visayas, taga Luzon, ano ba ang nakikita nyo po na makakapag-solidify pa? Ako, ang tingin ko talaga, itong paniniwala ko, kailangan niya maging katandem ay taga rito sa Luzon. Whether sa NCR, sa Central Luzon, Northern Luzon, or sa Southern Tagalog, no? Sapagkat kailangang ma-fortify. Mahirap din kasi yung parang lalabas binaliwala na kami ng mga palibasa, malakas na si Inday Sara sa Visayas at Mindanao, binaliwala naman kami ng mga taga Luzon, ano? So, to obviate that, for balance, for purposes of balance, napakadami rin namang mga national figures dito sa Luzon na sigurado akong pag inalok ni VP Inday Sara na makipagtambalan sa kanya, nagkakanta kumahug pa yung mga yan. Miski yung iba na nandun ngayon sa majority block sa Senado, maniwala ka sa akin, Admar. Pag sinabi ni Inday Sara, gusto mo maging Vice President, katandem kong Vice President, siguradong payag na payag ang mga yan. Siguro huli na lang, sa mga magiging kalaban naman niya, ano kaya ang magandang tandem, kung taga saan ba, yung lugar ba, na may laban talaga, Sir Lito? Pagpapawisan si BP Sara sa labanan.
mahihirapan kumuha ng, halimbawa, si Vice President Lenny, sino kaya ang kukunin niyang katandem? Yung kasing mga taga-administrasyon ngayon, karamihan yan, taga-kabinete o kaya taga-senado, pagka nire-rate ngayon 1%, mataas na yung 3%, meron pa nga 0.01% sa ibang surveys. Paano kang kukuha dun sa mga yon, di ba? Makakuha ka, pero may malaki bang maiaambag o madadagdag sa boto, halimbawa ni Vice President Lenny, no? Para umangat siya ng husto at maging matinding kalaban ni Vice President Inday Sara. Sa katunayan, tawag dito, manipis ang horizon ng mga politiko ngayon. Iilan-ilan lang ang talagang wika nga kasi malapit na eleksyon You're talking of next year, October 1, magfa-file na ng certificate of candidacy. So you're really talking of about 1 year from now. We're not talking of hanggang Mayo pa yan. Magdidesisyon ka October So napakahirap na kung ikaw hindi pa kilalang-kilala ngayon na national figure, napakahirap mong palawakin ang iyong public acceptance between now and October of 2027. Kaya mukhang sa ayaw at sa gusto ng mga pinklawan, mga dilawan at mga kakaalyado ni Pangulong Marcos, mukhang destined si Vice President Inday Sara na maging susunod na Pangulo ng ating bansa. At harinawa ay gawin niya ang mga kailangan gawin para ma-reforma ng todo-todo itong ating bansa. Magkaroon ng reset. Wika nga, ayusin na talaga sapagkat napakabulok na ng sistemang umiiral sa politika ng ating bansa. Sir Lito, sa history po ba, sa mga ganitong panahon, ito na yung pag-iikot, pagpapakilala ng mga gustong tatakbo sa pagka-pangulo. Naintindihan natin si BP Sara, nag-declare na siya kumbaga. Pero sa mga posible na magiging kalaban niya, meron ka bang naririnig? Or parang, meron akong isang pangalan na yung senadora, pero parang, alam mo yung parang nag-iikot na, nagpapakilala na, parang wala pa atang ganun, or ano pa yan? Nandun ba yan sa last year, like 2027, bago ang election, doon na yan natin makikilala? Or sa history ba, kahit even before, mga 2 years, 3 years before ang election, meron ng mobilization, Charlito? Over the past several years, maaga pa, 2 years before elections pa, nag-iikot na talaga yung mga gustong o yung nag-i-interest na tumakbong pangulo. Napaka pambihira yung biglang sulpot. Ang makikita lang natin sa ating kasaysayan na biglang sulpot ay si Mayor Rodrigo Roa Duterte na nanalo bilang pangulo, siya lang. Otherwise, lahat nakaporma na, matagal nang pumoporma, matagal nang nagmo-mobilize, matagal nang nagkakalap ng kanilang coalitions, Pero sa ngayon wala ka nakikita At napakahirap nga na mapuwera na nga kung yung bang parang wala talaga. I'm sorry, Admar, hindi ko talaga makita na merong biglang susulpot pa, na makaka-capture ng imagination ng ating taong bayan. Merong nag-iikot, pero yun nga, nabanggit mo, 001, 0.001. Mas mataas pa yung hindi nag-ikot at hindi nag-declare. Precisely. At yun ngang meron pa ako nakitang survey, ito'y privately commissioned, kaya hindi ko pwede sabihin kung sino yung nag-survey. Ito'y pinarate ng lahat ng cabinet members, kung ba ano yung mga high-performing cabinet departments, mga departamento ng ating pamahalaan. Lahat pabagsak Lahat, as in, wala ni isang ahensya o departamento ng gobyerno na umaangat sa public approval. At ang dahilan lamang dito, kasi meron naman mga iba na, wika nga, lagi nating nakikita sa telebisyon, sa radyo, na nag-iikot dahil sa kanilang tungkulin, dahil nag-i-inspeksyon o di kaya nagbibigay ng ayuda o kung ano pa man, pero pati sila bumagsak. So anong conclusion mo dito?
sila'y pinababagsak hindi dahil sa sila'y bulok na administrador ng department or cabinet member, kundi dahil bumabagsak ang kanilang approval rating dahil pabagsak ang tiwala sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kumbaga nadamay sila, Sir nagiging Lito. pabigat pa si Pangulong Marcos sa kanila. Unlike sa panahon ni PRRD, maraming mga ahensya, maraming mga sekretary ang talagang nakikilala. Hindi lang si PRRD ang nakikilala, pati yung mga ahensya ng gobyerno na ina-expect mo sana na ngayon, ito dapat yung mga ahensya na makakatulong sa administrasyon na magpapakilala palalo, pero parang walang mapili ang mga kalihim pa naman ngayon, karamihan mga acting. Yun na nga, isa pa. No? So, wala pang security of tenure man lang sa natitirang 2 taon pa nitong pamahalang ito. Totoo yan, no? At yun talaga nakita ko dun sa survey na yun, no? Na ang talagang dahilan ng pagbaba ng performance approval nitong mga cabinet members at ng kanilang departamento ay dahil kay Pangulong Marcos. Hindi dahil sa sila'y tamad, hindi dahil sa sila'y hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho, sapagkat meron namang iilan at talagang nakikita nating masipag, nakikita nating talagang tumutulong sa taong bayan, pero mukhang nagiging pabigat yung the fact na naubusan na ng tiwala ang taong bayan sa liderato ni Pangulong